Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Mila Carillo. Sabi niya, dear, siguro bulag yata ang mata ng bashers kasi parang may sakit ang mata niya na nakikita ang Kimpaw kasi laging may nasasabi parate sa aming idol na bad spirit na lumalabas sa bunganga na kesyo hindi tinangkilik ng tao. Mahiya naman siya sa sarili niya kasi Ma'am Dear, laki ng inggit ng basher na ito. Sana matulog ka na lang. Kung wala kang masabi, tigilan mo na lang ang Kimpaw. Masaya kaming mga senior fans, solid, kaya umalis ka na lang. Tigilan mo na kaputak-putak. Alam mo naman ang aming idol, todo support lang kami hanggang dulo. Thanks God, gabayan mo po ang Kimpaw sa kanilang tour. Have a nice day. Maraming salamat sa komento, Ginang Mila Carillo. Ganyan naman po ang mga bashers, ganyan ang mga haters, mga negativity po ang sinasabi nila kahit positive yung nangyayari sa buhay ni Kim and Paulo. Gusto kasi nilang ipakita sa atin na ay laos na si Kim and Paulo, pero ang katotohanan nagsusumigaw po na marami pa rin ang patuloy na sumusuporta po sa kanila. Kita nyo naman, first and second leg, di ba? Sobrang daming tao, talagang matagumpay, sobrang successful ang dalawang concert or show nila. So may dalawa pa mga kakimpaw na talaga namang yayanigin na naman ang ibang bansa dahil sa pagpapakilig nila. 'Di ba? Yun yung hindi nakikita ng bashers kasi panay negative ang gusto nilang mangyari kay Kim and Paulo. Kaya dead man na lang sa mga bashers, okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Mila Carillo. God bless at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa araw na to ng Martes. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa picture po ni Nanay Linda and Kim and Paulo. So si Nanay Linda po yung sinabi ko sa inyo sa previous update na talaga namang parang mga tunay na apo si Kim and Paulo. Pakalapit, binigay agad yung regalo kay Kim and Paulo. Tapos si Paulo naman nagmano po kay Nanay Linda. Nakakatuwa lang makita na nagkaroon sila ng picture together kasama po si Nanay Linda. Ayan po, o baka sa mukha ni Nanay Linda ang kasiyahan na talaga namang kahit 85 years old, napakalakas pa rin lumakad, 'di ba? Para po makapunta dito sa show ni Kim and Paulo. Sabi nga diyan, "Hi Kim Pao, I am your 85-year-old fan. Can I hug both of you?" So, swerte naman ni Lola Linda. Dahil lahat yan nagawa niya po dito sa show ni Kim and Paolo Avellino sa Redwood City sa Pax Theater. Nung nakaraan pa to mga kakimpaw. Kaya I'm grateful and thankful na talaga namang naging successful si Nanay Linda sa kanyang gustong mangyari. Samantalang next topic, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ibinalita ng ABS-CBN ang tagumpay po ng show ni Kim and Paula Avellino dito po sa Anaheim. Maging sila ay proud na proud sa naging outcome ng show ng Kim Pao. Ayon nga dito, TV Patrol reports about the success of the Love Kim Pao World Tour in Anaheim. Double celebration for Kim Chu 2, 20 years in showbiz, 36th birthday marked by Metro Magazine. Stunning 3-cover summer special. Wow, grabe no? Nakaka-proud si Chinita Princess mga kakimpaw. At bilang pampaganda po mga kakimpaw ng mood, eto po yung isa sa mga ganap kahapon sa Anaheim. So, binigyan po ni Paula Avellino si Chinita Princess ng isang star na parang nakalagay sa box, no? Square siya, mga kakaimpaw, tas may star. Sabi ni Pao doon, ikaw ang star ng buhay ko. O, 'di ba mga kakaimpaw? Tapos, sabi ni Kim,
Thank you, you're a star too in everyone's life. Kasama na ako dun. So, ayaw pang aminin mga kakimpaw, no? Pero napaka-obvious naman po ng gustong sabihin dito ni Paolo Avellino na si Kim Chiu ay nagbibigay ningning sa kanyang buhay. 'Di ba? Doon pa lang super understood na kung anong meron sa relationship nila. 'Di ba? Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong nabasa ko po dito sa Facebook, in-screenshot po ito ng isang account. Tungkol po ito mga kakimpaw kay Odi na kung saan ay isang abogado po ang umalma no, na pwede daw pong kasuhan ni Chinita Princess itong si Odi dahil sa sinasabi na parang ano daw, buy one take one daw yung ano yung ticket. Sabi nga dito, ayan tinagpo si Odi, ayan o napakalinaw. As a lawyer myself, dapat kasuhan ka na rin ni Princess Chinita sa mga paninira mo. Puro cyberbullying at fake news nasa blog mo. Hashtag Kimpaw Fan Group ang may bulk purchase for finance their members who cannot afford. Laki ng kita ng TFC. Puro fake news file ng case Kim. So hinihikayat po ng isang lawyer na fan na fan din po ni Kim and Paolo Avellino na pwede daw pong magkaso si Chinita Princess tungkol dito sa naging vlog ni Odi na kung saan parang yung ticket nga daw parang ano buy one take one ba yun mga kakimpaw ganyan para daw maubos. Na which is not true dahil nakita naman natin yung outcome, 'di ba, ng show ni Kim and Paolo. Sobrang successful. Yun pong nakita nila marahil na pinapamigay daw yung ticket ng free, 'di ba? Yun po ay galing sa isang fan group. Nag-purchase sila ng malalaki talaga bulk-bulk yung binili nila para po maipamahagi sa mga wala pong pera, na walang kakayahan na makapabili po ng ticket, 'di ba? Bilang tulong nila yon siyempre sa mga netizen na gusto pong manood pero wala pong pera. Pero sana 'wag naman sana itong lagyan ng ibang meaning ng iba na ayan, pinapamigay na lang yung ticket, 'di ba, para maubos. So wala pong gano'n. Yun po ay tulong ng mga Kimpaw fans na talaga namang sumusuporta ng husto kay Kim and kay Paulo. And I don't think so mga kakimpaw kung magpa-file nga talaga ng case si Kim and si Paulo tungkol dito kasi alam naman ninyo si Kim and Paulo, 'di ba? Hindi na po nila 'yan pinapatulan. Hindi na po nila pinapalaki yung ganyang issue. Sapat na po sa kanila yung bless sila na hindi naman totoo yung kinakalat ng mga yun sa mundo ng social media. Ganun po si Kim. Focus lang sila sa positivity at ignore the negativity. 'Di ba? Kayo ba mga kakimpaw, ano ang masasabi ninyo dito sa sinabi po ng isang lawyer? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.